Pag may government guarantee, pakikita lang nila sa bangko, they'll show to the bank, they'll be given, pautangin na sila ng bangko. And what happened? If they hindi matuloy yung proyekto, ang gobyerno ang mag-aabono. Kaya all these big contractors went against me. The media, all. But anyway, I don't regret. As I've said earlier, ito si aking katunggali sa mayorship. Wala na siyang masabi. Kung si President Cory nag-apologize sa akin, ang simbahan nag-apologize sa akin, at hindi na pinagdiriwang yung EDSA Diyos kailanman. Eh siya, ganun pa yung ganun, planter pa rin ang planter. siya rin, humingi na rin ng tawad sa akin. Ewan ko ba. Pinatawad ko naman siya, sabi ko sa kanya, huwag niya nang ulitin. Anyway, ako po ay going back. Simple lang po sa aking eksperyensya. Ako po dapat nga, ang tanong sa akin, bakit pa ako bababa bilang mayor ng Maynila, kandidato bilang mayor ng Maynila? Sabi ko, kahit ako hindi nagwagi yung nakarang eleksyon pagkapangulo, malakas pa ako at sa Maynila ako sinilang, sa Maynila ako sumikat at hindi ko na matiis ang nangyayari sa Maynila. According to the studies of the UP professors, it's a decaying city, deteriorating, lahat na, peace and order, it is left behind. According to the DILG study, out of 38 highly urbanized cities, Manila is number 36, pangalawa sa Kulelan. That is true. You get the record from the DILG. That is why, hindi ko naman matitiis na makita ang ating capital city, palubog na ng palubog. It's about time that we join hands and bring back the glory of Manila. Restore the historical landmark of Manila. The Manila that we are proud of 50 years ago. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ako tumatakbo. I have no personal grudge against the mayor. He's my kumpadre, he's my friend. Tinulungan ko rin yan maging senador. Tinulungan ko rin yan maging mayor. Wala akong personal grudge sa kanya. Wala akong galit sa kanya. Magkaibigan kami. Ito'y pakita niya, inagawa niya, at papakita ko pa yung gagawin ko. Yun lamang. And let the people decide. I hope that wala nang dirty tricks dito. Eh, 2 beses na ako pinailan ng disqualification. 2 na na-dismiss, tapos meron naman panibago. Kaya mo ng tao magdesisyon. Huwag na yung korte. Dahil pinayagan na akong tumakbong presidente ng nakaraan. Hindi ako na-disqualified. Eh, mayor pa. Kayang-kaya. Kaya maraming salamat sa inyo, asahan nyo. I have nothing in mind but to serve you. The last few years of my life, I dedicate this to the welfare of our poor people, especially the marginalized people. Thank you. Okay na po yun. May 1 minute pa po kayo, pero sige, kung tapos na po. Sa inyo naman po, ang floor. Ladies and gentlemen, Mayor Alfredo Lim! Okay. Maraming salamat kay President Estrada. Okay. Kinakailangan, linawin muna natin yung kay Chis Escudero, no? Meron nagsisinungaling dito eh. Si Chis Escudero, narinig ng napakarami nung sa alas 6 ng maga. Ini-interview ni Jerry Baha. Ang liwanag na sinabi ni Senator Escudero, maawa naman po kayo sa akin. Huwag na niyo akong tuluyan siraan. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Tinanong ni Jerry Baha, si Senator Chis Escudero, sino ba naninira sa iyo? Ang sinabi niya, si President Estrada, anong paninira? Ang kinukwento, lumuhod daw si Chis Escudero sa harap niya at umiiyak, nagmamakaawa, maging vice presidential candidate niya. That is from the mouth of Chis Escudero. Sino ngayon na nagsisinungaling? Yan ang problema dito eh. Puro kasinungalingan ang pinag-uusapan dito eh. Okay. Ito. Sinasabi nila ang Maynila daw number 36 out of 38. Ito po. Ang binigay sa amin report ni Attorney Melodias, Regional Director. As regards to why we rank 36, Attorney Melodias claims that it was the Legislative Department, City Council,
committed the following incident. 1. The annual investment plan program was not approved by the Legislative Department within the period October to December 2011. Number 2, Sangguniang failed to enact the following codes: Code of General Ordinance, Investment Code, Revenue Code was not updated for the past 5 years, and Environment Code. Ayun nga ho pala yung pagtitest kasama ang legislative, executive. Ito ang sinasabi, tapos ako sinisisi. Ito, civil service. Ang nakalagay, Manila. Ang rating, 3 lang. Poor, good, very good. Manila, good. Signed by Melodias, in the performance. Okay. Sinasabi ng kagalang-galang na presidente, pinatawad siya ni President Cory publicly. Alam mo ninyo, tinanong ko si President Cory pagkatapos. Narinig ko rin yun eh. Sabi ko, President Cory, pinatawad pala niyo si President Estrada. Alam niyo, sagot niya, oo, humingi ako ng tawad dahil yung pumalit sa kanya, mas grabe pala sa kanya. Alam naman ninyo kung sino yung pumalit sa kanya. Ngayon, may asunto na. Ewan ko lang kung makukumbik yun. Kung ano rin ang ginawa. Yan ang dahilan. Yan na nga ang hirap eh. You capitalize on certain things to benefit you without, sino? Magsisinungaling ba si President Cory? Hindi yung sinungaling na tao yun eh. Yan ang sinabi niya. Ito naman, alam nyo kung minsan hindi maganda itong mga nangyayari. Ang sinasabi niya, ako daw nagsisinungaling. Hindi ako sinungaling na tao. Sasabihin ko na sa inyo. Okay, tinatanong, ano ba ang katangian ni President Estrada na hindi ko katangian? Diba? Ano po ang lamang ninyo doon sa... Mas maganda na po itong microphone ito. Ang lamang ko, hindi ako na-asunto ng plunder, hindi ako nakukumbik. Yun ang lamang ko. Okay. Ito, pinag-uusapan sa mga anniversary ng US Embassy. Ang tinatanong ng mga ambassador sa akin, how come a convicted person is running for the mayorship of Manila? Ang sagot ko, this is a free country. Anybody can do as he please, provided it's not against the law. Yun lang sinasagot ko. Kung nakita nyo, sinasabi niya, Maynila, capital. Okay, capital. Can you stomach somebody who has been convicted for plunder, sentenced for life sentence, to be the mayor of the city of Manila? Nakakahiya ho yata yun. Kahiya-hiya yun. Okay. Yun. Alam nyo, ayoko na sana magsasagot dahil sinasabi niya, magkumpare kami. Pero, ang ginagawa naman niya, puro paninira rin sa akin. Ako sumasagot lang. Dumidepensa lang ako sa katotohanan. Mga sinasabi ho niya, puro paltos Sinabi niya kanina, he upholds human rights. Ang gandang pakinggan. Based on our Constitution, we have a whole Bill of Rights. Uphold human rights. When you say uphold human rights, you respect the law. You uphold the majesty of the law. Tanungin ko siya, ano nangyari kay Bobby Dacer at yung kasama niya? Human rights yan. Ano nangyari kay Bentahin? The Pagcor employee who gave the date kay Morato, yung nagkakasino sila ni Atong Ang. Bakit after he won, nawala si Bentahin? Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Sana ro na human rights ni Bentahin. What about the human rights of Bobby Dacer?